Basahin ko po yung Efeso chapter 2. Tayo po yung magsisimula ng series po sa Efeso. So, mga takyan na po tayo ngayon. So, chapter 1, ating pong pag-aralan ng maraan, yung mga pagpapalang spiritual. Sa chapter 2, verse 1 hanggang 10, ako na lang po babasa, sabi po dito. Nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritu nag-ahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, tayo ay muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na saganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa man una. Ang Diyos po ang magpalak sa inyong mga salita sa gabi ito at salamat muli sa pribilehiyo ng mga pag-aaral po ng kanya pong salita. Hindi tayo nagkatanungan sa Diyos, tuloy na maunawaan po natin ang kanya pong mga salita. Sa mga talata natin pong binasa, sa unang tatlong talata sa chapter 2 ng Efeso, inilarawan po ni Apostol Pablo ang likas na kalagayan ng tao nung hindi pa ito nakaranas na buhay muli o yung buhay spiritual o yung tinatawag na regeneration. Yun po at itong mapapag-aralan ng salitang regeneration. Ang mga tao na hindi pa binuo, hindi pa binuhay spiritual, kung ano ang likas na kalagayan nito. At lahat po tayo ay nakaranas, galing po tayo doon. Tayo mga mananampalataya na ngayon, tayo nakaranas na panganak na muli sa espiritu, buhayin spiritual, nabuo muli, tinatawag na regenerated na regenerate na po tayo. At kung ating babalikan ang ating pong kalagayan noon ay totoo ang sinasabi po ng Biblia sa ating pong nabasa na noon ay tayo ay mga patay. So nakaranas na pala tayo ng kamatayan. So ang taong hindi pa binuhay ng Diyos spiritually ay patay. Dahil sa inyong mga pagsuwayan po ang sabi dito sa unang verse na chapter 2. Ano ba yung mga kasalanan na noon natin pong nagawa? Sabi po dito, kahit yung ating pong inagis na kasalanan, siyempre yung ating pong minana sa ating pong mga ninuno, nandyan pa rin noon, hindi pa rin ito nakapawi. Yung ating mga kasalanan na ginawa noon, ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga puso, lahat ng mga ito ay siyang naging dahilan kung bakit tayo ay
namatay. Anong ibig sabihin dito na kamatayan? Anong ibig sabihin dito yung patay na likas na kalagayan natin dahil sa ating pong pagsalansa sa Diyos, dahil sa ating pagsuway. Ito po yung pagkahiwalay po natin sa Diyos. Ang limit na ginagamit na ilustrasyon dito ay yung linya ng telepono na kung ito ay hindi mo contact or walang dial tone, yung mga landline, ang sinasabi agad ay patay ang linya. Sabihin, putol ang linya, hindi diretso yung komunikasyon. Putol ang linya, patay ang linya. So sa mga electrician naman, yan si Angelo, alam niyo ito dahil electrician. Mayroong tinatawag ng mga hot wire o live wire, meron ng mga neutral. Yan yung tinitesting, agad na titistingin ng isang electrician kung mag-troubleshoot siya. Kung bakit walang power yung outlet, pag sinaksak mo yung appliances ay walang power. So ang unang tinitesting na yung linya. Kung putol ang isa doon, either yung live wire or hot wire na tinatawag or yung neutral, ang sinasabi agad ay patay ang linya. Dahil putol nga ang linya, patay ang linya. So mabilis sabihin na yung salitang patay. So hirap unawain ng iba na talagang hindi pa naman talaga nakakaranas ng pagbuhay espiritual ng mga ganitong pananalita na yun nga, dahil tayo ay hiwalay sa Diyos, putol ang komunikasyon sa Diyos, hindi tayo nakakatanggap ng anumang spiritual na pagpapala galing sa Diyos. Kagaya ng ating pong napag-aralan noong Wednesday, yung mga pagpapala spiritual. Ito ay natatanggap lamang ng mga taong buhay na spiritually. Siyempre, ang Diyos ay mahabagin at talagang napakalawak na kanya kung pag-ibig at abag sa bawat tao. Lahat ng tao ay binibigyan niya ng pagpapalang physical. So, na-discuss din natin yung mga pagpapalang material, pagpapalang physical, mga common blessings na tawag, common grace. So, kahit hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, mapapansin natin at sila ay pinagpapala din. Pero, hindi nga lang itong sinasabi dito ng pagpapalang spiritual. Bakit ganoon? Bakit hindi nila tinatanggap ito, hindi nila matanggap yung mga pagpapalang spiritual na sinasabi po dito sa Biblia natin kung napag-aralan mo nakaraang Miyerkules. Ibig sabihin nga, ang isang tao na hindi pa binuhay ng Diyos spiritually ay nananatiling patay. At sabi po doon sa Korinto na ang mga bagay na patungkol sa espiritu, ang mga taong hindi nagtataglay ng espiritu ay kamangmangan, kahangalan sa kanila yung mga bagay na patungkol sa espiritu, patungkol sa Diyos ay kahangalan sa mga tao na hindi nagtataglay ng espiritu. Ibig sabihin, patay spiritually. Ano ba yung mga five senses ng natin na mayroon na sign na tayo po ay buhay pa, di ba? Mayroon tayo mga yung ating pong paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, pandama. Yun yung mga kailangan present sa isang tao na sa atin, sa physical natin para masabi na tayo ay buhay pa nga. Makatakot kung hindi ka na makakita, hindi ka na makarinig, wala ka ng panlasa, wala ka ng pandama, wala ka ng pangamoy. So, anong ibig sabihin nun? So, kahit purutin ka, kahit pagsalitaan ka ng masasama, hindi mo na naririnig. So, patay na. Ganon din. Ganon sa spiritual na buhay, meron din mga nawala sa atin na mga senses na kung bakit tayo ay itinuring o inihalimbawa o nilarawan ni Apostol Pablo ng mga patay. Ang ganda ng sinabi ni Wilmar kanina, hindi ko kalimutan mo. Hindi yung nakakaunawa. Diba? Yun, natin pong matatalakay mamaya. Bakit gano'n na sinabi niya gano'n na unti-unti, nakakaunawa na siya
na salita ng Diyos na naiintindihan nila. Pero hindi pa yung talagang totally na napakatalino mo na, naunawa mo na yung salita ng Diyos. Hindi. Ibig sabihin, meron na. Ibig sabihin, meron ng power na dumadaloy. Diba? Na-regenerate na or binuhay na ng Diyos ang Espiritu. Kasi maliban na hindi tayo buhayin spiritually, hindi natin maunawaan ang gospel. Kaya napakarami ngayong mga nagpo-profess ng mga Christian na tumanggap sa Panginoong Hesus, sumampalataya na sa Panginoong Hesus, pero hindi nila naunawaan at hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kung bakit nila ito tinanggap, kung bakit nila ito sinampalatayanan. Kaya napakaraming kung baga casualty itong paraan ng ibang mga nag-evangelize na yung pagpapatanggap sa yung manalangin ka susunod papatanggap yung sinner's prayer tinatawag. So kahit hindi pa yung talagang na-regenerate, hindi pa niya naranasan na buhayin ng Diyos ang kanyang Espiritu, pinapatanggap na at tapos sasabihin na ikaw ay anak ng Diyos. Ang mga anghel ngayon ay nagdiriwang dahil meron ng isang kaluluwa na tumanggap at ligtas. Pero sa totoo pala, bakit ang tagal-tagal na siyang tumanggap, hindi pa rin naintindihan yung salita ng Diyos at walang pagbabago ni isa na nakikita sa kanyang buhay. So, buhay na kaya siya spiritual? Meron na kaya sa kanya yung banal na espiritu? So, nakakapagduda pero hindi natin alam yung kailan, yung panahon na darating. Pero ang sign po dito kasi, ang sabi po ng Biblia na, sabi ko kanina sa Corinto na, ang mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay nauunawaan ang mga patungkol sa Diyos. Pero yung hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay hindi nauunawaan ang mga kaloob na espiritual at kahangalan sa kanila ang mga bagay patungkol sa Diyos. So yun, malimit din ginagamit ang ilustrasyon na yung pagbuhay na muli sa tao patay spiritually ay yung kumbaga pagdugtong, kasi nga hiwalay tayo sa Diyos. Lahat ng source ng mga spiritual na source galing sa Diyos ay wala tayong matatanggap dahil hiwalay sa Diyos. Parang yung masabi ng Panginoon sa diyan na isang puno ng ubas, na kung hiwalay ka sa isang puno, ang puno ay matutuyo at walang anumang mga pakinabang o sustansya na makukuha doon sa puno. So, putol ang relasyon natin sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos noon, at hindi tayo nakakaunawa ng anumang bagay patungkol sa Diyos. Siyempre noon, nakakarinig na rin tayo noon ng nangangaral tungkol sa Ebanghelyo, nagbabasa din tayo ng Biblia. Pero sa atin personally noon, na talagang hindi pa natin maunawaan talaga kahit anong pilit natin na basahin ng Biblia, kahit anong pilit natin na pakinggan ang nangangaral, hindi natin gusto pakinggan at hindi natin na-enjoy makinig. Dahil hindi natin naunawaan yung sinasabi. Ano itong sinasabi nito? Dahil nga patay na. Diba? Ay, walang response dahil patay. Yun ay mga bagay na spiritual na kahit kailan ay hindi maunawaan ng isang tao, hindi pa siya nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So yun, sabi ko sa verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu naghahari sa mga taong suwail. Yun. Doon, napakadali sa atin na gumawa ng masama. Dahil likas eh. Pag likas talaga, yun yung natural. Yung nangyayari talaga. Napaka-easy sa atin na gumawa ng masama. Kahit simple pagsisinungaling,
nagnanakaw tayo, uh, nag-iisip tayo ng masama sa kapwa. Hindi kasi na nangyayari yun. Madali lang gawin, pero napakahirap gumawa ng mabuti. Nung tayo ay hindi pa binago ng Panginoon at hindi pa binuhay spiritually. So sabi dito ay napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan. Ibig sabihin, ang diablo, yun yung lahat ng minumungkahi niya, yun ang madaling sundin na sinusunod ng mga tao. Hindi nagtataglay ng Espiritu. Kung ano yung sabihin ng diablo, ganyan, magsinungaling ka, magnakaw ka, mamatay ka, madali, napakadali sa tao na sumunod. Dahil sa ilalim sila ng kapangyarihan ng kasamaan, ng prinsipyo ng kasamaan. Sabi doon sa Diyan, sabi ng Panginoon sa Diyan na ang diablo ang inyong ama, sabi niya, dahil ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Yun ang tao na hindi pa talaga binuhay ng Panginoon spiritual. Walang anumang pagkapalang spiritual mula sa Diyos ang ating pong tinatanggap noon. Pinapuputan ng Diyos, putol ang relasyon sa Diyos, yung pakalingan. At sabi po sa Roma chapter 3, kung mababasa po natin doon, sabi, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi naghahanap sa Diyos, hindi nauunawa ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Yun yung kalagayan, yung pagsasalawan ng Apostol Pablo sa mga tao na hindi pa nakaranas ng pagbuhay spiritually, o yung tinatawag na regeneration. Paano ito may pagmamalaki? Paano natin sasabihin? Paano ito sinasabi ng mga tao na hindi pa naman nakaranas nito na sila ay sumampalataya sa Diyos at sila ay ligtas, pero hindi naunawaan ang gospel, hindi kilala sa Kristo, at may kunting pagbabago sa buhay ay walang nakikita. Ngayon sa verse 4 hanggang 9 hanggang 10, brother, makikita po natin dito sa mga talatang ito yung maluwalhating pagbabago. Hinati po ito. Yun. Malinaw na sinabi doon na yun yung kalagayan natin noon. Sabi nga ni Apostol Pablo, dati ay kabilang tayo sa mga ito, sabi ni Apostol Pablo nga namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan. Doon sa verse 4, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inubol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsusuway. So may dalawang epekto ito, yung maluwalhating pagbabago sa atin na nakaranas na ng pagbuhay ng Diyos spiritually, na-regenerate na. So, from kamatayan, tayo ay binuhay ng Diyos spiritually, at tayo ay nakakaunawa na ng salita ng Diyos. At meron ng pagbabago sa ating mga. Unang epekto po yung negatibo. Yan, negatibo pong epekto. Bakit ko sinabi ng negatibo? Kasi napakaraming ngayon mga nanampalataya ko noon sabi na yung kanya nilang kaligtasan ay may ambag sila. Ligas sa tao kasi yan eh. Kasi yung pride talagang napakahirap alisin sa tao. Talagang kahit sa kaligtasan, dapat may ambag ang tao. Yun ang gusto nila, may ambag sila doon sa kaligtasan. Kaya napakahirap nilang tanggapin ito na yung total depravity, na walang kakayanan ng tao na lumapit sa Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang gumawa ng pagkaan. Hindi nila ito matanggap kasi sabi nila, ako naman yung sumampalataya.
illustration, nagamit nila patuloy ulit-ulit. Kumbaga ay gasgas na. Yung tao daw na nasa balon, kapag itong iyo'y ililigtas at maghuhulog ka ng lubid, kakapit siya para siya makaakyat sa taas at maligtas siya, kaligtas siya. So yun daw, pagkapit niya sa lubid, yun yung hinahalitulad nila sa pananampalataya nila sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Yun yung hakbang. Kaya mayroon silang ambag. Kung hindi daw sila kakapit dun sa lubid na makahugos doon, ay hindi sila naman maliligtas. Kaya, meron nga naman silang ginawa, kumapit nga naman sila, di ba? Pero, kung ating itong pagbubulaan, ang isang patay ba ay makakapit sa lubid? Hindi, di ba? Patay yun, kahit lagyan mo ng lubid, hagdan na, hindi siya makakapit at kahit kailan ay hindi siya makahakbang o makaakyat dun sa hagdan, paakyat ng balon. Ibig sabihin, mayroon nang nangyari na nauna bago yung pananampalataya. Kasi nga dahil ito, kahit ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos meron nang nangyari, binuhay na yung ating pong espiritu. Kaya tayo ay nakakapit, kaya tayo ay nakakasampalataya sa Diyos. Paano tayo sasampalataya kung hindi naman tayo nakakaunawa? Napakahirap kaya naniniwala ko sa masampalataya pero hindi mo naman naunawaan. At hindi mo pa naranasan, hindi mo pa naramdaman. Ibig sabihin, patay pa. Pero pag buhay na, ayun, bumabalik na yung mga senses po ng ating pong, meron din yung spiritual natin, di ba? Na-enjoy na natin makinig ng salita ng Diyos, may pandama na tayo. Hindi, ito yung pinakamatindi yung nakita natin yung sarili natin, lubuksan. Nakita natin yung sarili natin na makasalanan pala natin, napakamasama pala natin sa harapan ng Diyos. Kung hindi pa dumating sa buhay natin yung ganoon na parang nadudurog tayo na ganito pa rin, na parang nakita mo yung katakilaan ng Diyos, tapos yung sarili mo, ganyan pala, yung ginawa mo, nadurog ka, at nagsisi ka sa iyong kasalanan, at ikaw ay pinatawad ng Diyos. Yun yung pagkabuhay. Pero pag hindi ka pa buhay, hindi ka makakakapit sa lubid kailanman. So yung kanilang ilustrasyon na gano'n, sa mga naniniwala, pilit na sinasabi na may ambag sila sa kanilang kaligtasan, ay hindi dapat paniwalaan at panghawakan. So, Efeso 2:8, napakalinaw po doon na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Sabi po doon malinaw, hindi mula sa inyo. So, ang ating pananampalataya, pagbabago, at walang hanggang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating likas na kakayanan. Ito yun mayroon daw likas na kakayanan ng tao, at yan yung ginagamit para siya ay mayroong ambag doon sa kaligtasan. Yan. At dun sa lalo mas sa mga gawa, dahil malinaw nga, nasabi po dun sa verse 9, hindi ito sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang walang may pagmalaki ang sino man. Kahit yung mga ginawa natin yung mga nakaraan, na akala natin ay may ambag yun, may points, kumbaga may merit doon sa ating tinatamasa ngayon na kaligtasan, ay wala po yung merit dahil sabi po ng Isaiah nga, lahat ng gawa natin na akala natin maputi ay parang marunong basahan lang sa harapan ng Diyos. So hindi nakakalugod sa Diyos. Kailanman hindi ito pwedeng sabihin sa Diyos na meron akong ginawa at ito ay ambag ko para sa ating kaligtasan. At hindi ito pwedeng dahilan kung bakit po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kumbaga, hindi ito tinitignan ng Diyos kailanman. Wala siyang makita, may isa sa atin na karapat-dapat na iligtas. At ito ay dahil sa kanyang
masaganang habang lang at biyaya kung tayo ay nakaranas ng kaligtasan. So, yun yung negatibo sa mga tao. So sana kung talagang nakaranas sila ng binuhay ng Diyos spiritual, dumating yung time na totally talaga isuko yung pride. Talagang wala talaga, sa Diyos lang talaga, ipagkatiwala sa Diyos lahat. Siya lang talaga ang may gawa at may isang kapiting na ambag ay wala tayong ambag para sa ating kung kaligtasan. Ano ba ang asahan natin sa isang patay? Wala naman, di ba? May magagawa ba ang isang patay? Wala. So, balik-balikan natin doon sa simula. Hindi tayo, kung tayo magsimula doon sa sumampalataya ako. Yun, kumbaga, may nangyari na doon, may nangyari na bago tayo sumampalataya. At yung nangyari na yon, yung regeneration na yon, nangyari na wala tayong kahit isang ginawa. Wala tayong kakayanan na mag-ambag doon dahil yun ay gawa lamang ng Diyos. Siya lamang ang kayang buhay sa ating espiritu. Malinaw, sana hindi tayo malito na minsan nagkakaroon pa rin tayo ng pride talaga na may ambag pa rin yung sa ating pong kaligtasan. Wala po tayong ambag at ang Diyos lamang ang may gawa. Yan, napakalinaw doon sa kanyang sinabi dito sa ating Panginoon, dahil sa kanyang kagandahan loob at dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung keyword ko, yung pakikipag-isa kay Kristo. Kahit doon sa ating pinag-aralan ng last Wednesday, yung mga pagpapalang spiritual ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil sa ating pananalig kay Kristo. So ano yung positibo naman, yan, sa verse 4, yun po kanina yung subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila na pag-ibig na inuukol niya sa atin. Napakasagana ng habag ng Diyos. Yung salitang napakasagana ay mas mas mabigat yung sagana kaysa sa marami. Yung sagana kasi talagang kumbaga ay sobra-sobra, sa ibang salita, sobra-sobra o kaya hindi maubos. At saka yung kanyang habag ay hindi maipaliwanag, hindi maipahayag ng kahit anong salita. Ganun katindi yung habag ng Diyos sa atin. Dahil sino ba tayo, di ba? Pwede naman tayong hindi na iligtas ng Diyos eh. Wala naman siyang mawawala sa Kanya. Wala mawawala sa Kanya. Siya ay Diyos pa rin at walang anumang mawawala sa Kanya kung hindi tayo iligtas ng Diyos. Nga, subalit dahil nga sa Kanyang gandahang loob, tayo ay iniligtas at binuhay spiritually upang maunawaan natin ang mga bagay na tungkol sa Kanya. Lalong-lalo na po ang Ebanghelyo. Lalong-lalo na makilala natin ang Panginoong Kristo at sumampalataya tayo sa Kanya. Mas masarap sumampalataya, maniwala sa kilala mo at naranasan mo talaga kaysa yung nagpipilit na maniwala, nagpipilit na sumampalataya pero hindi pa naman talaga kilala at hindi pa naranasan. Sa pamamagitan ng biyaya sa verse 5, ayan, sinabi ko pa kanina. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Ito'y kaloob ng Diyos, verse 8, ayan, kaloob ng Diyos.
So lahat po ng lahat po ng mga binagong makasalanan ay ligtas na. Tandaan po natin. Doon pa lang, kung tayo po ay binuhay na ng Diyos, spiritual, na regenerate na tayo, hindi yung mayroong pang-process para tayo ay maligtas. Kung malis natin yung isa doon, mawawala yung kaligtasan natin. Kasi mayroon pong mga nagsasabing ganyan dahil nga sila ay naniniwala doon sa may kumbaga may ambag pa na gawa. Yung kaligtasan parang Katoliko pa na mayroong mga kailangan mong mga sundin ng mga sakramento para ikaw ay maligtas. Sumor o gawa. Parang gano'n, parang meron pa rin yung paniniwala ng Katoliko na kailangan mong magpabinyag, kumpil, kumpisal, kasal. Ito ay yung pag-ilibig, kung papasok ka pa sa simbahan. Itong sakramento, hindi ko kabisado itong sakramento. Pero, yun. Ito po, yung una-una, yung regeneration, yung sinasabing na pagbuhay sa atin spiritually. Tapos, palagit na doon natin maano yung kapangyarihan ng Diyos, yung sino ang Diyos, kung paano siya ginawa. Kalagit na doon yung justification. Siyempre, na-regenerate na tayo. Sabi doon sa pinawalang sala. Yung salitang pinawalang sala, kumbaga ay wala na, pinawi na. Yung mga nagawa natin, sinabi ko kanina na nagawa natin yung mga minana natin mga kasalanan, yung mga kinagis na natin, yung mga nagawa natin, personal, yung mga inisip natin na masama sa ating kapwa, sa puso natin. Totally delete na, pinawi. Hindi kagaya nung Old Testament, pag sila ay naghandog, yung kasalanan ay hindi totally paway, kundi nakukover lang, nakukover. Tapos nandun pa rin. Pero ito, lang Panginoong Hesus na yung naghandog, pinawi. Delete na yung ating ibig sabihin, wala na. Kahit siya, wala na rin yung recycle bin, pag nandun pa sa recycle bin. Pero wala na, totally pinawi. Ibig sabihin, justified. So, yan, madadaanan po natin yan sa mga susunod natin pag-aaral. Justification, yung unang-una yung regeneration, justification, tapos yung sanctification, glorification, yan, daming mga siya. Pero lahat po ito ay hindi mga hakbang para tayo ay ma-redeem, para tayo ay makarating doon sa redemption. Doon pa lang, tayo ay iniligtas na ng Diyos. Doon sa pinag-aralan po natin ng unang na before the foundation of the world na tayo ay pinili na ng Diyos. Diba? So ito lang yung time. May mga kanya-kanya tayong mga kapanahunan. Pero kung kabilang na tayo doon sa pinili ng Diyos, simula pa, bago na lang yung sanlibutan, matatandaan mo kung kailan ka talaga binuhay ng Diyos spiritually. Yun yung time kung kailan na tinawag ng Diyos. Pero talagang ano ka na doon, kasama ka na doon sa subject ng kamatayan ng Panginoon, kung bakit namatay ang Panginoon, kung bakit naghandog ng kanyang buhay. Kasama na tayo doon sa tutubusin ng Panginoong Hesus. So pag na-miss ba natin ang isa dito, halimbawa, na-justify na tayo, na-regenerate na tayo, na-justify na tayo. Sanctification. Sabi nga dito, tuwing sumusulat si Apostol Pablo sa mga banal ibig sabihin nga, positionally, tayo nga ay mga banal na tinatawag na tayo mga banal. Pero, meron tayong tinatawag din na pinapaging banal. Everyday talaga, pinapaging banal tayo ng Diyos. Aminin natin at alam naman natin na magkakagawa pa rin tayo ng kasalanan dahil tayo ay mga mananampalataya na. Araw-araw yan. Araw-araw talaga.
Mag-iisip ka lang, sabi nga, mag-iisip ka nga lang na masama sa iyong kapwa, kasala ka na. Diba? So, ibig sabihin ba yun, ililista ulit yun na ikaw, so nag-isip ka na masama sa kapwa mo, meron ka ng kasalanan isa. O nagsinungaling ka, meron naman, naka-record pa ba yun? So, hindi na. Dahil nga, totally, tayo ay justified. Pero, dumaranas po tayo ng pinapaging banal. Yun yung process na kaya kailangan nating lumalim sa pangunawa sa Biblia. Kasi yun yung magsisilbi po nating gabay para tayo ay magtagumpay sa anumang mga daraanan pa nating mga pagsubok o tukso sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Kaya may 1 John 1:9 ba, kung ating pong pagtatapat ang ating mga kasalanan sa Diyos ay siya ay tapat at patatawarin ang ating mga kasalanan. So, nandyan naman ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Yun ang pagkakaiba ng walang Banal na Espiritu. Likas na silang gumawa ng masama dahil wala namang Banal na Espiritu sa buhay nila. Pero tayo mga nagtataglay ng Banal na Espiritu, maya nakukumbig tayo, maya pinapaalalahanan tayo ng Banal na Espiritu, ng salita ng Diyos mismo, na hindi tama yung ating ginagawa, ating iniisip. So yun yung ating pong napakalaking advantage ko bilang isang mga nampalataya kay Kristo. Sa verse 10, yan, ito na yun. Tayo kanyang nilalang nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating mga buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong una. Tingnan mo, di ba? Pati yung paggawa natin ng mabuti ay itinalaga ng Diyos noong una pa. Kaya, talagang gagawa at gagawa tayo ng mabuti. Dahil itinalaga ng Diyos. Kasi sabi naman sa Santiago, ang tao namang walang pananampalatayang walang gawa ay patay. Diba? So tayo nagsasabi na tayo sumasampalataya, tayo nananampalataya, pero hindi naman nga tayo gumagawa, ay ano pa yung kaguluhan yun? Ay patay nga ang ating pananampalataya. So, bilang isang tao nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, yung Banal na Espiritu, ito na yung kabaliktaran. Dati, likas sa atin na gumawa ng masama dahil nga napailalim tayo sa pangyarihan, sa prinsipe ng kasamaan. Likas, parang nag-ano na siya, everyday, likas na tayo ay gumagawa. Napakadaling gumawa ng masama noon. Pero ngayon, likas na rin sa isang palataya na gumawa ng mabuti. At mahirap na makagawa ng masama. Baliktad na, di ba? Pakahirap. Kahit yung mga maliliit, mga tinatawag na mga white lie na ganyan. Pansinin mo pag talagang mga nagpalataya ay kayo sinungaling ng gano'n. Talagang tuloy na mayon. Parang ano ka nagsisisi ka agad na either kinakabahan ka or antisi ka. Pero hindi ko sinabi yun, diba? So napakalilit, kumbaga sa maliit lang naman, magsinungaling ka lang naman kunti, pero kumbaga ay yun ay kasalanan pa rin, mga kapatid. Kaya ang advantage natin, kung tayo ay nagtataglay na ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, makagawa man tayo ng mga kasalanan, open ang Diyos. Tayo ay humingi ng tawad para po tayo sa ating patawaran sa ating mga kasalanan.
So yun, dito na yung good works. Hindi doon muna. Bago ka maligtas, gumawa ka ng mabuti para may ambag ka, para makita ng Diyos ang kabutihan mo, iligtas ka ng Diyos. Kaysa naman dito sa kabila, iniligtas ka na ng Diyos, binuhay ka na spiritual, may espiritu ka na ng Diyos, tataglay ka na, ang kanang espiritu ay nasa inyo, sa iyo na, gumagawa ka na ngayon na mabuti, sapagkat ito pala ay itinalaga na ng Diyos noong una pa para gawin ko natin bilang mga. So yung born again na tinatawag, hindi po yung religion. Kaya pag sinabi, anong religion mo, born again? Yun po ay karanasan. Karanasan po yun ng isang taong binuhay spiritual. Born again ka naman. Sinilang sa spirito. Ang sinilang sa laman ay laman, pero ang sinilang sa spirito ay spirito. Born again, regeneration. Yun yung time. Pero yung process, na hindi naman bigla-bigla, nang time na ma-regenerate tayo ay super na tayo na eligible na tayo. Parang, yun nga, hindi na tayo nagkakasala. Yan, sabi ng Wilmar, unti-unti, naiintindihan na niya ang salita ng Diyos. Unti-unti, naiintindihan ang salita ng Diyos. Karanasan, ang kaligtasan ay naranasan na natin noon pa tayo ay tawagin ng Diyos, tinawag ng Diyos. Kanya-kanyang lang tayo, panahon. Maski nga ang buhay na walang hanggan, pinangako, sabi niya, nasa inyo nga ang buhay na walang hanggan. Panghawakan na natin yun. Sino man ang nasa kamay niya ng Panginoon, hindi na ito pwedeng agawin kahit sino man. Kahit tayo para tayo yung may sinusundan tayo ng mga ganito, may step-steps na ganyan. May nagsasabi kasi na yung parang daw yung parang process nga daw, parang kailangan mo mag-regenerate, justify, sanctification, glorification, tapos redemption sa kakamaridig. Pero parang redemption nandun na, present na doon. Nung tayo ay buhay pa ng Panginoon. So magitan ng ating pananampalataya kay Jesus, pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay na-redeem na, kompleto na doon.